From this to this. O diba, ang ganda na. Hello mga kasuki. Eto nga pala yung lamesa ko. Hindi ko na nga nagugustuhan itong mantel niya dahil nga may mga punit-punit na. Kaya naman ayan, pinagtatanggal ko na nga at gusto ko na nga palitan. At eto nga yung ilalim niyan. Ayan, meron pa nga yung floor mat. Floor mat na nga yung nilagay namin dyan dahil hindi naman nga makinis yung plywood niya. Mamaya makikita nyo talaga kung anong itsura ng plywood dyan. Dahil yung ginawa nga namin na lamesa yan ay pintuan namin yan. Pinagawa ko lang na lamesa dito sa asawa ko. Sarap kasi kapag walang lamesa, kaya naman ayan na lang yung pinagawa ko sa asawa ko na lamesa. Meron naman ako dating lamesa yung plastic, kaya lang nabasag, kaya ayun. Matagal kami magkaroon ng lamesa mula nung nabasag nga yung isa kong lamesa, kaya ito naisipan ko nga, sabi ko sa asawa ko ay gawin na lang niya ng lamesa itong pintuan na ito dahil nakatiwangwang lang naman ito sa isang tabi. Sakto naman nga dumating na yung in-order ko sa Orange App na wallpaper. Ito nga yung ilalagay ko dito sa lamesa namin. Akala ko nga kasi itong in-order ko ay malaki, pero pagtingin ko nga ay maliit lang pala. Hindi ko nga alam kung magkakasya ito dito sa lamesa ko. At medyo nahihirapan pa nga ako magtanggal nitong floor mat dito sa lamesa ko na to. Paano ba naman ay punong-puno ito ng thumbtacks? At kung napapansin nyo nga, may punit na nga yan sa gitna. Kaya nga pinatungan ko na yan ng mantel. Paano ba naman ay meron na nga yan mga punit-punit? At hindi na rin naman talaga kagandahan. At punong-puno pa nga yan ng mga thumbtacks at saka pako. Para lang nga hindi matanggal. Kaya naman pinuno ko talaga yan ng thumbtacks. At eto na nga yung itsura, tignan nyo naman. Hindi makinis yung plywood niya at may mga sira-sira pa nga yan sa gilid. Hindi ko nga alam kung didikit yung wallpaper na binili ko dyan. At ayan, tinatanggal ko pa nga yung mga pako dyan na mga maliliit kasi hindi pa nga yan natanggal. Maliban nga dun sa mga thumbtacks na tinanggal ko kanina, meron pa nga yung mga pako. Para sa ganun mamaya pag dinikit ko yung wallpaper dyan, maging makinis naman para hindi naman mapunit yun. Titigan nyo naman yung kanto na yan mga kasuki. Ayan, hindi naman kagandahan talaga yan. Hindi maganda ang pagkagawa niyan. Madali ang gawa lang talaga yan para magkaroon kami ng lamesa. Dahil wala nga kaming lamesa nung time na pinagawa ko to sa asawa ko. Sa lapag nga kami kumakain, kaya naman napilitan ako yung paggawa itong lamesa na to. Kahit na hindi naman dapat dahil nga pintuan nga ito. At yung mga paa nga niyan, binalutan nga lang ng asawa ko ng floor mat din para naman kuminis-kinis kasi hindi rin naman talaga kagandahan. At ayan, sinusuyod ko pa nga yung bawat kilid kung meron pa akong makakapang matulis. Baka naman mamaya kasi pag dinikit ko na yung wallpaper ay tsaka ko lang mapansin na meron pa palang matulis. At nang masigurado ko nga na wala na yung mga pako at yung mga thumbtacks, kaya naman ayan, inumpisahan ko na nga itong ilatag. Sinukat-sukat ko nga muna ito kung paano ko nga ito ikakabit. Wish ko lang talaga na dumikit itong wallpaper na to dito sa lamesa ko dahil yung mga gilid nga yan ay medyo magaspang. At ayan, matapos ko nga sukatin, ginupit ko na nga at ilalatag ko na nga yan. Tignan ko lang kung makakaya kong ilatag mag-isa yan. First time ko pa naman mag-DIY ng mga ganito. Naiinggit lang talaga ako sa mga pinapanood kong mga mami na nagdi-DIY ng kanilang mga lamesa, ng kanilang mga lababo. Inggitera kasi ang peg. Kaya ayan, magtiis ka dyan. Tingnan natin kung makakaya mong ikabit yan, charis. Sa totoo lang talaga, nahirapan nga talaga ako dyan dahil mag-isa lang nga ako dyan. Tinitingnan nga lang ako nung anak ko. Sabi ko nga sa anak ko, help. O diba, hindi mo naman pala kaya mag-isa. Hingi ka rin pala ng tulong. Pero itong anak ko ay dinadaan-daanan na. Nagagalit na nga ako at sabi ko ay pahingi ako ng basahan at dahil kumukulubot, hindi ko makuha-kuha ito. Akala ko nga nung umpisa ay okay na. Sarap na sarap pa ako dyan sa pagpunas-punas. Tuwan-tuwa pa naman ako dahil akala ko ay tuloy-tuloy na yung pagpunas-punas ko. Pero napansin ko nga pagdating doon sa dulo ay medyo tubabingi. Kaya naman sa totoo lang tinanggal ko talaga yan. Nasabi ko nga sa sarili ko, ganito pala kahirap mag-DIY, parang ayoko na, charis. Pero syempre, kung gusto mo talaga mapaganda yung lamesa mo, ay tiisin mo. Ayan, binakbak ko na nga yan. Tabingi ka kasi sabi ko sa anak ko, tabingi. Ayan, at nagpatulong na nga ako kasi sabi ko nga tumatabingi, pero galit na ako dyan sa anak ko dahil hindi makuha yung gusto ko at yung sinasabi ko ay hindi niya masunod. Pero hindi rin naman nagtagal yan at naayos din naman namin ng anak ko yan. At eto na nga yung pangalawa. Ayan, ito sa pangalawa medyo mabilis-bilis naming nagawa ito. Hindi kagaya dito sa isa na talaga namang nahirapan ako. At nung matapos na nga ay natuwa naman ang person dahil napakaganda naman talaga ng resulta. O diba nabulol-bulol pa. At eto na nga yung result. Wow, sana all. Matapos nga ako mag-DIY ng aking lamesa ay kinabukasan ito naman yung ganap ko. Balik na naman ako sa gawaing bahay. Syempre, ano pa ba dapat? Ayun naman ang ating routine everyday. Bigla-bigla ngang umuulan kaya naman bigla rin ako napatakbo dito sa taas ng bahay ko dahil yung sinampay ko nga ay nabasa na naman, natuyo na nga sana.
At for today's video nga ay ako na nga muna magiging lalaki dito sa bahay namin dahil nga wala yung asawa ko kaya ako na muna yung gagawa. Diyos ko, napakaingay naman itong mga batang are. Ganito talaga ang ganap ko dito sa bahay mga kasuki kapag nga ako nagbo-voice over na, kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo may kaingayan nga ang aking voice over, charis. At balik nga tayo dito mga kasuki sa aking ginagawa. Ayan, inaayos ko nga yung trapal dyan sa may sampayan ko dahil nga umulan lang ng konti, abay nabasa na lahat ng sinampay ko. Umakyat na nga ako dyan dahil hindi ko nga maabot yung trapal kahit nga medyo nalulula ako sa mataas, abay tiniis ko na nga lang. Kaysa naman aantayin ko pa yung asawa ko, malamang ay maglalaba ko ulit ng mga damit namin, charis. Dito kasi mga kasuki sa bandang sampayan ko ay wala nga itong dingding dahil trapal lang talaga ang pinalagay ko dito. Gusto ko nga kasi kapag ka nagsampay ako medyo mainit para mabilis nga matuyo ang aking sinampay. Kaya lang nga yung trapal ko ay hindi buo, hiwa-hiwalay. Kaya ngayon, no choice ako kundi tahiin para mabuo yung trapal, charis. Pagkatapos ko namang ayusin yung trapal ay aatupagin ko naman na itong aking tiklopin ay sa wakas matitiklop na nga. Pero bago ko nga umpisahan yan, punas-punasan ko nga muna itong sahig. Siyempre dito ko ilalapag yung mga damit na titiklopin ko kaya dapat malinis. At kung mapapansin nyo nga ay medyo malikot nga itong video ko, paano ba naman kapag nga naglalakad ako dito sa taas ng bahay ko ay umuuga, kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo gumegewang-gewang yung aking video, charis. Tinanggal ko na nga muna yung mga hanger. Paano ba naman kanina ay basta na lang hinagis ko ng hinagis yung mga tiklopin ko dyan. Hindi ko na nga natanggal yung hanger dahil nga minamadali ko. Paano ba naman ay umuulan. At yung nasa taas nga, ayan nga yung mga nabasa. Kaya naman panibagong sampay na naman. Kung maalala nyo nga, ito pa nga yung tiklopin ko nung nakaraang naglinis ako dito sa taas ng bahay ko na hindi ko nga natiklop pero inabot nga ng ilang araw bago ko pa nga ito natiklop. Kung hindi pa nga umulan at umakyat ako dito sa taas ng bahay ko, aba hindi pa nga ito matitiklop. Sobrang dami na talaga yung tiklopin ko dyan. Halos lahat ng lagayan ko nga dyan ay ayan punong-puno na nga yung bali. Tatlo nga yung lagayan ko dyan at yung maliit nga ay lagayan yan ng mga panty at saka mga bra. Hindi ko nga kasi madalas na atupag yung mga tiklopin ko dyan at yung mga anak ko naman pinagsasabihan ko na tiklopin na nga nila yung mga damit pero wala naman nangyayari. Ang ginagawa lang nga nila kapag ka maliligo na maghahanap ng damit ay dyan na nga lang kinukuha. Ako lang talaga siguro yung ganito mga kasuki na sobrang tamad sa pagtitiklop. Kung kailan maglalaba na at magsasampay na tsaka palang tatanggalin sa hanger yung sinampay. At eto naman nga yung ganap ko kinabukasan mga kasuki, laba day na naman ang person. Masarap na ngayon magsampay dahil wala nang laman yung mga hanger ko doon. Kung meron man, ilan-ilan na lang yun, yung natira, yung nabasa. At sa mga oras na yan, inumpisahan ko nang tanggalin sa washing yung mga damit. At yan naman ay isi-separate ko naman yan bawat kulay. Hindi lang talaga siguro pagtitiklop yung kinakatamaran ko mga kasuki, pati nga itong paglalaba abay kinakatamaran ko rin. Inaabot nga ito ng ilang araw bago nga ako maglaba ng damit namin. Aba kasuki, hindi na siguro katamaran yan, abay sakit mo na siguro talaga yan, charis. Matapos ko nga i-separate yung mga damit ay inumpisahan ko naman lagyan ng tubig itong washing para maumpisahan na natin ang pagpapaikot kagaya ng pagpapaikot sa'yo ha, charis. Sorry na dulas ang person. At akala ko nga ay kukunti lang yung labahan ko kaya naman tuwan-tuwa na sana ako pero naalala ko meron pala akong drum doon sa ilalim ng lababo at hindi ko alam na puno na rin pala ito ng mga labahan. At hindi nga lang yan, mas marami pa pala ito kaysa doon sa tinanggal ko doon sa loob ng washing. Ay naku po, mapapasana all ka na lang talaga, charis. Ganito talagang kalalabasan kapag ka may katamaran sa paglalaba, char. At dahil nga sang katutak yung labahan ko, malamang sa alamang, hindi ko alam kung anong oras na naman ako nito matatapos. Siya hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Bye!